Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is, pag ginagawa ang iyong baro, ibigay mo. Ganito po yan eh. Halimbawa, meron kang, example ko lang po ito meron kang isang business na naghahati kayo ng kapatao mo, kaibigan mo. Halimbawa lang, no? Kinakamkam niya to. Gusto niya tong kunin yung parte niya, lahat baga. Tapos, syempre, ikaw, wala kang laban kasi nga ginaano ka nila yung ginigipit ka nila kasi nga nagkaroon ka ng parang atraso sa kanila na wala naman, parang gawa-gawa lang ba nila. So parang kay ating Inday Sara Duterte, di ba? Ginigipit siya, lahat ginagawa sa kanya, yung magulang niya, tatay niya, dinala sa ibang bansa para gipitin at hindi na ibalik dito sa atin. Habang nakaupo sila, syempre ayaw nilang makalaya si BRD. Gusto nila nandun lang sa malayo, sa dahig pa. So si Inday, tinataniman nila kung ano-anong kaso. So, yun. Magiging matatag lang ating Vice President sa mga ganon kasi alam niya kasi yung law. Babogado siya. Sumusunod siya sa batas kung ano yung nalalaman niya. Kaya napakatalino ng ating Vice President kung siya magiging presidente sa 2028, gagaan at unlad ng ating bansa at magkakaroon ng katahimik at kapayapaan ng ating bansa at magiging maunlad. So sa ngayon, tis-tis mo ng ating Vice President dahil may nakaupo pang napakasama. Iniisip lang pagiging makasarili niya para sa kanyang sarili na yumaman siya at agit sa lahat yung mga alporis niya, kaibigan niyang mga elugarte na mayayaman. Gusto niya kasi yung mga mahirap lalong maghirap. Gusto lang niya yumaman yung mga katulad niyang mayayaman. Hindi niya alam yung buwis ng bayan. Lalo tayo naghihirap, lalong mahihirap. Gusto lang sila lang yayaman. Kahit walang ibalik sa ating mahirap na nakita natin mga building dyan, mga kalsadang nagawa para sa PhilHealth natin, para sa insurance natin, sa pagtanda natin, saan pang mga benepisyo na gustong makakamtan ng Pilipino, hindi natin makuha kasi nga kinukuha ng mga buhaya sa gobyerno. So nakakalungkot man isipin na ganun talaga tayo, ganun talaga ang ating bansa. Sabi nga, 'di ba, kapag inagaw sa iyo yung ano mo, yung ganito, ibigay mo na lang. Sa ganung mga Pilipino, kunin niyo lahat. Pero once na nakabangon ng Pilipino ang Pilipinas, mandarin kayo. Meron ding karma na darating para sa inyong mga taong nandyan sa pwesto ngayon. Hindi lahat ng oras kayo ay bida. Darating din ang oras na kayo ibababa ng Panginoon. Lahat kayo may paghuhukom. Lahat ng ginagawa nyo, pag nanakaw sa ating kaban ng bayan, ay may kapalit na kaparusahan balang araw. Hindi pa ngayon, balang araw sa tutang oras pa naman. Sabi nga, pag ginagawa yung gamit, ibigay mo na lahat. Baka kasi wala siya nun eh. Kung meron ka naman, kaya mo naman bumili ng mga gamit na para sa sarili mo at may sapat kang trabaho at sahod, di bumili ka. Yung mga nangunguha ng mga ganun, sige, ibigay mo na lang yan. Kaya mo pa naman bumili ng mga ganung bagay, di ba? Kaya ikaw, maging mabuting tao, maging maka-Diyos. Palagi magdasal sa araw-araw. Kaya hanggang dito lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.